Matapos ang simula ng JCC transfer test na nagresulta sa rambulan dito sa loob ng eroplano, ngayon nire-review na natin ang chapter 59 and 60 ng Sakamoto Days ay sa wakas. Masasaksihan na natin ang kasunod na eksena matapos ang pagharap ni Shin at Mafuyo na kung saan ay sa episode din na ito ay matutunghayan din natin ang pagsali ng isang order member na makakaharap ng ating mga bida na siyang magpapalala talaga sa sitwasyon mga kaibigan. Kaya naman this is Mr. Megan at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula yung na dito sa isang airport na isang flashback na kung saan ay sinabihan dito ni Shin Sakamoto na kung magte-take na raw sila ng transfer exam test ay dapat na hindi raw siya tulungan nitong si Sakamoto kasi gusto raw niyang subukan ang kanyang kakayahan na di raw nagdedepende kay Sakamoto. Nasagot naman ni Sakamoto na okay. Basta di lang daw ito sasablay. Sagot naman ni Shin na hindi po ako sasablay. Basta tignan niyo lang po ako. Nasa isipan naman ni Shin ay sabi niya na basta maghintay lang daw si Sakamoto kasi siya raw ay makakapasa bilang ang top ng kanilang class. Matapos yan ay balik dito sa present, may kita na nag-o-observe na si Mafuyo na sabi sa kanyang isipan ay nagtataka siya sa kung ano raw talaga ang nangyari kasi parang nabasa raw nitong si Shin ang kanyang mga galaw kanina na isang coincidence lang ba raw yun? Na siguro ay isang coincidence lang daw. Sinabihan naman ni Shin si Mafuyo na nabilisan na raw nito at tatakihin na raw siya. Maya-maya pa'y umatake na nga si Mafuyo na naiwasan naman ni Shin na sa isipan naman ni Mafuyo ay sabi niya na ano ba raw deal nitong si Shin na lagi na lang daw itong umiiwas. Maya-maya pa'y bumunot naman ng handgun si Shin at binaril si Mafuyo pero naiwasan ito ni Mafuyo. Nasabing ngayon ay nagka-counter attack na naman siya. Kung kaya't umatake na naman si Mafuyo gamit ang blades na nasa kanyang mga sapatos na kung saan ay may kita naman ng ilang mga applicants sa muntik ng matamaan ng atake. Habang si Shin ay kumounter lang naman ng isang sipa na tumama kay Mafuyo pero sa isipan ngayon ni Mafuyo ay sabi niya na kahit gaano pa raw katalas ang intuition nitong si Shin ay wala rin daw itong silbi kung magagawa niyang madakip itong si Shin mga kaibigan. Kaya dito niya hinawakan ang paa ni Shin at sinipa ito subalit blinak lang ito ni Shin na sabing magandang idea yan Pero na nagsasalita pa si Shin ay pinutol naman niya ang blade ni Mafuyo gamit ang kanyang handgun mga kaibigan. Nasabi pa ni Shin, narinig kita. Nagulat naman si Mafuyo pero bago muna ng lahat mga kaibigan ay kung gusto nyong manood ng mga samot-saring movies o TV series at even sports and especially anime ay sagot yan ng UCine na marami ka talagang pagpipilian mga kaibigan sa platform na ito. Kaya kung interesado ka ay pindutin nyo na lang ang link na nakalagay sa comment section mga kaibigan. Ayan, maraming salamat. Balik na tayo sa video. Nakasunod yan ay napin down na ni Shin si Mafuyo at tinutukan na ito ng baril na sabing akin na yung mga bala mo. Nasagot naman ni Mafuyo na kainis. Sige na lolo, patayin mo na ako. Tugon naman ni Shin na hindi ako papatay dahil lang sa isang estupidong test na ito. Plus 14 na taong gulang ka pa lang. At hindi raw siya yung tipo na pumapatay ng bata. Umiyak naman si Mafuyo na sabing even though mas matanda pa raw si Shin sa kanya ay immature pa raw talaga si Shin na mag-isip kesa sa kanya. At nakikita raw talaga yan ng ibang mga tao. Nagulat naman si Shin na sabing umiiyak ka? Sugot naman ni Mafuyo na tumahimik ka. Bayaran mo ako sa weapon mong sinira. At sabi pa niya na nag-fail daw tuloy siya sa test. Kaya sa isipan naman ni Shin ay sabi niya na ganito ba raw talaga ang mga kabataan ngayon kung mag-isip. Kaya sinabihan niya si Mafuyo na wag daw itong umiyak na may magandang talent naman daw itong si Mafuyo coming from a 14-year-old pa lamang na bata. Nasagot naman ni Mafuyo na talento? Well, naririnig naman daw niya yan palagi. Mga salitang ikinainis naman ni Shin na gusto niya raw tuloy sapakin itong si Mafuyo. Sabay sinabihan niya ito na kung nag-fail daw itong si Mafuyo sa test, pwede naman daw itong kumuha anytime ng isang license test. Nasagot naman ni Mafuyo na wala raw siyang pake sa lisensyang yan. Gusto niya lang daw talaga na makapasok sa JCC nang sa ganon, makakabuo raw siya ng isang maraming connection talaga para makapasok raw sa order. Mga salitang nagpagulat naman kay Shin na tanong niya kay Mafuyo na alam mo ang tungkol sa order. Maya-maya pa'y nagpakita naman ng lalaking nakatambay sa lagayan ng mga belongings na sabing naghintay talaga ako para sa moment na ito. Sabay kinuha na niya ang mga JCC bullets dito kay Mafuyo sabay sabing yan ang tinatawag kong hyena technique. Ngayon, mamatay kayo mga siraulo. Subalit mabilis naman kumilos si Shin at inatake ang lalaki mga kaibigan dahil na nabitawan nito ang mga JCC bullets. Isang aksyon na gumulat naman kay Mafuyo na sabi naman ni Shin na kung gusto rin itong si Mafuyo na makasali sa order ay di na raw nito kailangan pa ng mga koneksyon kasi ang kailangan daw talaga para makapasok sa order o ang kailangan talaga para sa mundong ito ay ang pambihirang mga abilities. Nasa
naisipan naman ni Shin, kailangan niya rin daw ang mga abilities na yan. Sabay ibinigay na ni Shin ang isang JCC bullet kay Mafio na sabing, oh yan, kailangan mo lang ng isang bala para makapasa, diba? Sabay nagpaalam na si Shin, pero sabi naman ni Mafio na ha, bakit? Hoy, teka, sagot naman ni Shin na ayos lang, hindi mo na kailangan pang magpasalamat sa akin. Subalit sabi naman ni Mafio na hindi, itong binigay mo sa akin ay marumi, may dugo na nakadikit dito, palitan mo ito. Pagalit namang sabi ni Shin na hoy, dapat mo talagang i-improve yung pag-uugali mo. Nasabi naman ni Mafio na sige na, ako naman ang naunang nakakuha niyan, diba? Kaya pinalitan na ni Shin ang bala na sabing oh yan, masaya ka na. So far mga kaibigan, si Mafio ay may isang JCC bullet habang si Shin ay may dalawa. Matapos yan ay dito naman sa economy class ay may kita naman na nagtitake cover itong babae na sabi sa kanyang isipan na nasa mga 30 minutes na raw ang lumipas pero wala pa rin daw siyang nakuhang JCC bullets. Na kung wala raw siyang gagawin ngayon nang nag-iisip itong babae ay tinapik naman siya ni Sakamoto na ngayon kumakain na sabing sinong nagturo sa'yo na gumamit ng baril. Sagot naman ng babae na paumanhin po na di raw kasi siya marunong gumamit nito. Ang kanyang relative lang daw ang nagturo sa kanya noon ng kaunti pagdating sa paggamit ng baril. Kaya sabi naman ni Sakamoto na patingin nga, in which ay dito na tinuruan ni Sakamoto ang babae kung paano ang wastong paggamit ng baril for stability at gamit ang wastong posisyon at balikat para makapag-aim ito ng wasto. Na matapos ang demonstration ni Sakamoto na sabing gamitin mo lang din ang wrist mo kasama ang paghawak ng handguard ay na-amaze naman ang babae na sabing napakalinaw daw ng demonstration at pagturo nito na hindi raw siya makapaniwala na baguhan rin daw itong si Sakamoto kagaya niya. Nasagot naman si Sakamoto na noon may tinuruan din daw siyang bata pagdating sa paggamit ng baril. Maya-maya pa habang papalapit ng ilang mga aplikante, napapatayin na sila. Sabi naman ng babae na nga pala, di ko pa po alam ang pangalan nyo. Sagot naman ni Sakamoto na ako si Saka, ibig kong sabihin ako si Taro pala. Sagot naman ng babae na ako naman ay si Akira. Pleased to meet you, Mr. Taro. Sabay pinagbabaril niya ni Akira ang papatake sa kanila. Matapos niyan ay dito naman sa first class, may nagsalita naman na sabing, kaninong baril kaya yung naririnig ko ngayon? Na magaling daw na shooter ito. May kita naman itong mga aplikante na galit sa lalaki nagsasalita na ngayon magkasabay na silang umatake sa lalaki na ngayon hawak-hawak ang camera na sabing, yan, ganyan nga, magaling, ang mga ekspresyon na yan, napakagaling, maganda. At dagdag pa niya na ang eksena ay isang assassin test na kung saan ay mga test takers ay ibinibigay raw ang kanilang makakaya sa sining na ito na ang kamatayan at buhay lang daw nakasalalay dito. Nadab pa ng lalaki na sige pa, mas malakas at mas totoo. Gusto talaga namin na mapamove daw talaga nila ang kanilang audience. Sabay sabi niya rito na ngayon ay magbibigay din ako ng isang sprinkle of hope o pag-asa. Sabay may kita na nag-iwan ang lalaki ng isang JCC bullet at nagpaunahan naman ng aplikante sa pagsalo nito. Nasabi naman ng lalaki na ayan na. And cut. Nakasabay ng pagsigaw niya ng cut ay pinagpuputol naman niya ng napakabilis ang mga ulo ng mga aplikanteng yan gamit ang kanyang clapperboard mga kaibigan. Na matapos ang kanyang ginawang yon, sabi naman niya na masyadong marami ang kawalan ng pag-asa dito. Gaya na lang daw ng pelikulang yon na ang Funny Games. Dadag pa niya, nabuti na lang daw nag-apply daw siya bilang test admin dito. Kasi sa tingin niya ay makakascore daw talaga siya ngayon ng magandang footage. At ang lalaking to mga kaibigan na isang test administrator pala na isa ring movie director ay ang order member pala na si Kanaguri. Na na-mention noon ni Shishiba mga kaibigan sa nakaraang mga chapters in which ay ang order member na ito ay ang hate din ni Usaragi. Matapos yan ay may nag-announce naman na sabing attention daw para sa lahat ng mga test takers. Out of 360 ka-applicants ay 267 na raw ang natanggal while 63 na lang daw ang natitira. At ang time na lang daw na natitira bago sila makarating sa kanilang destination ay 30 minutes from now na raw. Kaya sana ay mag-enjoy daw sila. Na matapos yan ay dito naman sa cockpit ay tanong naman itong co-pilot sa isang piloto na ano ba raw ang masasabi nito sa test ngayong taon. Sagot naman ng piloto na anong masasabi ko? Well, isang disaster daw ang exam ngayon kasi wala pa raw siyang nakikitang lagpas sa kalahati ng mga test admin ay napatumba talaga ng mga test takers. Pero of course ay hindi naman daw talaga niya concern ang bagay na yan kasi piloto lang naman daw sila dito. Matapos niyan ay sa sumunod naman na eksena ay may kita naman si Shin at Mafio na tumatakbo. Nasabi naman ni Mafio kay Shin na hoy. Sagot naman ni Shin na wag mo nga akong sundan. Tanong naman ni Mafio na bakit nag-take down ng JCC transfer test itong si Shin. In which ay sagot naman ni Shin na labas ka na dyan. Maya-maya pa'y kinuhanan naman sila ni Kanaguri habang tumatakbo na sabing parang mga bata at rookies sa mga yon Bakit kaya nila tinahak ang daan ng pagiging assassin sa murang edad pa lang? Napatingin naman si Shin sa kanilang likuran kaya sabi ni Kanaguri na yan maganda. Ngayon i-zoom natin ng dahan-dahan na mas swabe pa raw. Nawang daw nitong galawin ng camera. Sabay sumigaw na si Kanaguri na wikang and cut. Magaling na mga ekspresyon ng mukha. Maya-maya pa binigyan naman ni Kanaguri ng JCC bullet ang lalaki sa kanyang likod na tumulong sa kanya sa pag-capture ng footage ni Shin. Kaya napasabi naman si Shin na ang lalaking to ay isa raw palang test admin. Maya-maya pa mas nagulat pa si
si Shin na sabing, hoy, siya ba ang taong sa tingin ko ay si Kanaguri na isang movie director? Nasagot naman ni Kanaguri na, oh, so kilala mo pala ako bata. Tanong naman ni Mafuyu na sino yan? Kaya pasigaw namang sabi ni Shin na, ha? Hindi mo pa ba narinig ang tungkol sa kanya? Isa siyang director, screenwriter, cameraman, producer at founder din ng Murder Films na may mga solid fans daw si Kanaguri sa iba't ibang parte ng mundo na dahil daw yan sa kanyang hindi napapantayan na cinematography at realistic portrayals sa mundo ng assassin. Kaya kilala raw si Kanaguri bilang ang pioneer sa assassin movies. Na habang napapaliwanag si Shin ay sabi naman ni Mafuyu na, ew, yak, kadire, parang dinuduraan mo na ako dito. Kaya tinanong naman ni Mafuyu si Kanaguri sa kung ano raw ang ginagawa ng isang sikat na director dito. Sagot naman ni Kanaguri na, ano sa tingin mo? Nagsushoot ako ng movie at may business daw siya sa transfer test na ito. Sinabihan naman ni Mafuyu si Kanaguri na, hoy, si Raulo, hindi kita binigyan ng consent na videohan mo ko. Sagot naman ni Kanaguri na, huwag mo nalang pansinin itong camera. Ang gusto ko lang ay ang natural na ikaw. Sagot naman ni Mafuyu na, di mo ba ako naririnig? Kaya sabi naman ni Kanaguri na, ano bang problema? Nagbibigay ako sa iyo ng oportunidad na mapasali sa aking pelikula. Nainis naman si Mafuyu kaya sinabihan niya si Shin na, tara na, kalimutan mo niyang kalokohang pelikulang yan. Tanong naman ni Kanaguri na, anong sinabi mo? Inuit siya, sagot naman ni Mafuyu na ang mga movies ay masyado raw mahaba, maingay at di mo rin daw pwede itong i-fast forward. Na di ba mas maganda pa raw ang YouTube videos? Plus kung gusto mo raw malaman kung ano raw klaseng movie ang iyong papanoorin ay pwede mo na lang din naman daw yang i-google. Matapos ng sabihan ni Mafuyu ay pinigilan naman siya ni Shin in which ay may kita na nagalit pala si Kanaguri at na-trigger mga kaibigan sa sinabi ni Mafuyu na sabing, teka, papatayin ko ang kahit ni sino mang mang-iinsulto sa pelikula. Agad namang naramdaman ni Shin ang gagawin ni Kanaguri kaya naghanda na sila habang papaatake si Kanaguri sa kanila. Sabay dito na inactivate ni Shin ang kanyang ability na nakita niya ang mga predetermined moves ni Kanaguri na sabi naman ni Shin sa kanyang isipan na mabilis daw si Kanaguri pero kung mababasa naman daw niya ang galaw nito, nang iniisip ni Shin ng mga bagay na yan ay laking gulat niya nang bigla siyang tinignan ni Kanaguri mga kaibigan mid-air. Nasabi naman ni Shin na ano, ang mga galaw na nababasa ko ay mga predetermined na. Papaanong naiiba niya ang hinaharap sapagkat biglang napunta si Kanaguri sa likuran nila mga kaibigan na na-outspeed pa sila despite sa kakayahan na yon ni Shin. Maya-maya pa laking gulat nila nang dumaan ang isang bala sa kanilang gitna na na-block naman ni Kanaguri gamit ang clapperboard. Napasigaw naman si Shin na wikang Mr. Sakamoto sapagkat sina Sakamoto pala ang bumaril sana kay Kanaguri na sabi naman ni Akira na Mr. Taro, pakiusap wag niyo po sanang galawin ng biglaan ang aking barrel. Na paano kung may natamaan daw siyang tao? Kaya humingi naman ng paumanhin si Sakamoto. Maya-maya pa nagulat naman si Kanaguri sa kanya napansin na wikang maganda. Ang maliit na silhouette na yan, isang gentle energy raw na out of place sa nangyayaring patayan ang nandirito. At ang maganda rin daw round quality ay nandiyan na nahanap niya na raw ang kanyang ideal na protagonist o bida ng kanyang pelikula. Tanong naman ni Akira na ano bang problema na lalaking to? Na habang nagsasalita si Akira ay sabi naman ni Kanaguri na napagdesisyonan niya na raw. At sa isang iglap mga kaibigan ay nagawa ni Kanaguring makalapit dito kay Akira na sabing ikaw ang aking star. Nagulat naman silang lahat sa ginawa nito na di talaga nila napansin ang paggalaw nito mga kaibigan kanina kaya nag-attempt kagad ng atake si Sakamoto pero naiwasan ito ni Kanaguri at sinama pa si Akira. Sabay sabing kailangan daw niyang magbukas ng something powerful at compelling daw dito. Nang maya-maya pa laking gulat nila nang may binaril si Kanaguri na sabing nakuha ko na. Pero ang bala ay dumaan lang kay Sakamoto mga kaibigan kasi ang pinuntirya pala ni Kanaguri ay ang piloto na na-headshot ngayon mga kaibigan dahil na diretsong nag-face pababa ang eroplano sa napakabilis na speed. Nabahala naman ang uso si Shin sabay sumigaw naman si Kanaguri na wika ngayon ay nakaroll na raw ang film. May kita naman si Shin na kasalukuyang nakalutang na sa gitna ng eroplano mga kaibigan na papacrash na. Habang si Akira ay humingi naman ng paumanhin dahil nahawakan niya ang piskin ni Sakamoto at si Mafuyu naman ay humingi din ng paumanhin dahil natamaan niya ngayon ng kanyang paa ang mukha ni Shin. Habang si Kanaguri ay nagsalita naman na sabing napaka-bland daw pala nito na hindi raw gaya sa ini-expect niya na ang boring daw pala. Kaya ibabasura raw muna niya ang kanyang unang footage kasi mag-walk out daw talaga ang kanyang mga audience kung yun ang kanilang makita. Kaya dito na siya naghanda mga kaibigan na sabi naman ni Shin na ano na ngayon. Maya-maya pa may kita ang camera ni Kanaguri na nag-charge ng energy na sabing ready, action. Nakasabay niyan ay pinasabog lang naman ni Kanaguri ang parte ng eroplano mga kaibigan dahilan natuluyan na nga silang napunta sa labas. Nasabi pa ni Kanaguri na wikang makinig kayong lahat ng mga assassins, ito raw ay isang pelikula. So grabe ang ginawa ni Kanaguri mga kaibigan, winasak niya talaga ang eroplano para mas mahirapan pa ang mga test takers nang sa ganon ay makakuha lang siya mga kaibigan ng isang footage na masasabi niyang absolute cinema talaga mga kaibigan. Kaya na may papaano kaya sila makakapag-survive sa
ganitong sitwasyon at ano kaya ang nakaantay sa kanila pagkatapos ito? Well, malalaman natin ang lahat ng yan sa susunod na chapter kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, kinikit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.